Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio? Mula January 12 to 18, 2025. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising Sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ay. Pero at least baliktad to. So may someone na flirty dito with yung nanonood yung lalaki na flirty. O ito yung person nyo kung babae kayo. At yung person nyo ay flirty. Pero more like ex to. So kung lalaki yung nanonood, may piniflirt siya eh. Ngayon, kung babae yung nanonood, ex niya to. Pero kung lalaki yung nanonood, may piniflirt siya. Kaya lang yung piniflirt niya ay in a relationship sa iba. O baka siya yung in a relationship sa iba, kaya may toxic energy dito. Pero maganda nga kasi baliktad siya. So magkakaroon ng acceptance. So dun muna tayo sa lalaki na may piniflirt siyang may piniflirt siyang babae na in a relationship sa iba o siya yung in a relationship, may piniflirt pa siyang iba. Kung LGBTQ, gawin nyo na lang energy, masculine, feminine energy. So, ang dating dito, dun sa lalaking part, kakawala na siya sa toxicity. Okay? Kumbaga, siya mismo makaka-realize na toxic nga at magbagong buhay na lang. Okay? Ngayon, kung babae yung nanonood at ex niya to, kasi ang case dito, kung babae yung nanonood, more like in a relationship yung babae. Okay? O yung ex niya yung in a relationship sa iba, kaya toxic. Na para bang ile-let go na lang ng babae itong lalaki. So, i-accept na lang niya na wala ng reconciliation. Maaaring i-forgive niya to. Pero kung may history nga ng pagiging flirt, tatanggapin na lang niya na wala nang chance. Pero willing siya magpatawad. Ngayon, sa unang senaryo, ito yung partner. Ito yung pine-pursue niya. Kasi lalaki mismo yung nagpa-pursue or masculine energy. Alam niya sa sarili niya toxic eh. O pinapasok niya ay mapanganib. Pero ayun gusto niya pa rin. Pero at least, bumaligtad na nga to. So, siya na mismo ang iiwas sa gulo.
So, ito yung pineperson niya. Virgo, Scorpio, Aries. Doon sa pangalawang senaryo, ito yung ex ng Scorpio. Ay, kapwa niya Scorpio pala ito. So, ito yung ex ng Scorpio, Leo, Gemini, Libra. Ito, ibang deck, ibang energy. Tingnan natin anong makukuha natin dito information. So, meron tayong crematorium. Ito, di ko lang basa eh. Blaze? O Blaze? But anyways. May susunugin yung iba sa inyo. Susunugin, itatapon, i-let go. Anything na may kinalaman sa topic ng ex. Parang ito lang din yung kanina, pero doon tatama sa may ex. Ano siya parang dati niyang nagustuhan, dating karelasyon o dating crush. Na para bang mas gusto na lang niya ng bago. Ayaw na niyang balik-balikan yung nakaraan ba? Whether tao to o dating paborito o dating curious sa something o dating interested ba siya na ngayon mukhang magbabalik sa buhay niyo o for some reason kailangan yung i-deal ulit. Ganun. So example, kung dito ex o dating crush na baka magbalik sa buhay niyo dating yung hobby ba? Parang ganun, hobby. Ngayon, dahil parang nautak, ganun yung style. Dating paborito, so pagkain siguro. Dating yung paboritong pagkain. Kasi hain ulit sa inyo bilang gift o ewan ko. Pero kakainin nyo ulit. Na parang ayaw nyo na. Kasi dati paborito nyo, kaya lang nauta na kayo. So, hindi nyo na magawang kainin ulit. O dating hobby. Sabihin natin mahilig kayong mag-bike. Halimbawa lang. Kaya lang, dumating yung panahon na gusto nyo maiba naman. Gusto nyo mag-skateboard naman. Ganon. So, ngayon, may magyayaya sa inyo na mag-bike nga. Maglibutin ang ganitong lugar. Pero ayaw nyo. Ayaw nyo na. Ganon. So, again, case to case basis, ganun lang yung parang explanation. Para magkaroon kayo ng idea. Kung ano ba itong pinagsasabi ko. Ngayon, kuha pa tayo, last na to. Pero masyadong mababa pala to. Masyadong mababa. Ayan. Ang masasabi dito. Oh, envy nakatayo pa siya. The Phantom. So,
More like may naiinggit sa iba sa inyo, envy. Di ba inggit yan? Kaya lang baliktad tong isang phantom. Ano kasi siya more like tatama to sa taong pinatawad ng iba sa inyo. Binigyan nyo ng chance. Tapos, masama pa lang, bigyan pa ng chance. Kasi, traitor nga. Ganun ang dating. Kumbaga, literal na masamang tao. Wala nang pag-asang magbago. Nag-grind ka na. Na para bang, kung ginawa niya na to before tong kalokohan, o anything na bad deeds, ulit-ulitin lang niya ulit. So, since pinatawad mo na siya, sa isip niya, madali ka lang magpatawad. So, ulit-ulitin lang niya, ganun. Pero again, friend to. More like friend to. Naiinggit sa iba sa inyo. O, ewan ko kung sino ba to. Basta ang dating, may idea na kayo kung sino to In denial lang kayo. Ganyan. So, akala nyo, since nag-sorry na, o nakita nyo nagbago na, akala nyo, since ganun nga, hindi na siya uulit. So, wala, ganun talaga. Kumbaga, ganun na talaga siya pinanganak. Hindi na mababago. Kahit anong gawin. Paulit-ulit lang sa ginagawa. Nakalokohan. So, ganun. Mukha kayong in denial dito, ini-ignore nyo yung warning signs, red flags. Kasi nga, akala nyo, nagbago na. Pero hindi pa pala. So, maraming pwedeng case dito. Envy. So, depende sa inyo kasi general reading naman to. Basta, pinatawad nyo na tong taong to. Tapos, uulit na naman siya. Kasi maraming, pwedeng panggalingan. So, tingnan na nga lang natin. Saan ito papasok? Career, friendship, relationship. O family members. Diba, relatives? Ay, relatives. Family members o relatives. Kadugo nyo to. Roots. May roots tayo dong. Kadugo nyo to. Ay, kaloka. So, papasok din yan yung karelasyon. Karelasyon, kadugo. Yan. Sila yung mga pwedeng tamaan ng reading na to. Doon manggagaling yung envy. So, tao. Alamin natin sinong tao. Para may idea kayo. Para maiwasan. Virgo, Capricorn, Aquarius. Ngayon, saan ba yung isang deck? Itabi ko na to. Ano pang masasabi nitong pangalawang deck? Ay, pangatlo na pala to. Angkor. Ay,
Ito kasi stability. Maganda kung apatin na natin. Ayan ito. Bedroom. The gift. Ayun. Introvert. Relation of health. Ano to? Medyo confusing. Kasi may bed tayo. So, iniisip ko kung ito ba may kinalaman sa illness, SEX, o di makatulog, o tungkol sa problema na i-lay to rest na peace of mind, o intimate relationship, o privacy. So, maraming pwedeng case, di ba? So, saan ito tatama? Angkor tayo doon. Ang dating sa akin, hindi makakatulog yung iba sa inyo for some reason. Pero more like tumatama na to sa present. Na nahirapan makatulog yung iba sa inyo. May the gift tayo. Ano ba to? Kaya favor. Na para bang kung magkakaroon yung iba sa inyo ng routine na ginagawa, magpe-pay off yon. So, magkaroon kayo ng routine kung kailan tutulog para magkaroon kayo ng body alarm clock. Na kung gantong oras ang tulog, ganito na araw-araw. Pati pagising, kung yun ang problem. Diba, may insomnia. Ngayon, kung may sakit, kasi mulek nangyayari na nga to sa present. Kung may sakit, di kung iinom ng gamot, magpapakonsult sa doktor, gagaling pa. Diba? Kung i-continue ang medication, consultation. Ngayon, pangatlong senaryo, sabihin natin nagkakagulo sa mag-asawa. At yung mag-asawa ay kasal. So for some reason, nagka-problema yung kasal. Mga taong magkasal. Na para bang doon na papasok yung magla-lay to rest. Magkakaroon na ng peace of mind. Doon na rin papasok yung gift ng reconciliation. So, yun yung tatlong senaryo na isip ko. So, depende kung anong problema nila. Sabihin natin na problem ay privacy. Sa mag-asawang to, privacy o SEX. Basta maayos na dito. Ngayon, etong huli. Ano pang masasabi nito? Basahin ko na lang. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha ko ng 6. Law of attraction. You have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Patience. Some things still need to be dealt with
for this connection to manifest. Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Pay attention to red flags. Know the warning signs of what an unhealthy connection looks like. At ang huli, let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. Pero ilan na ba to? Ayan, 6 na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.